Magandang balita para sa commuters ng LRT2. Pwede ng pambayad sa pasahe ang inyong debit, credit cards at e-wallet. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio. Hindi ka napipila sa mga ticket machines o ticket booth para makabayad sa LRT2. Pwede na ang debit, credit card at e-wallet. Ngayong inilunsad na ng Transportation Department ang cashless payment system. Kung maaalala natin na last year, una nating nilaunch itong programang ito sa MRT3. So ngayon, LRT2 naman at kasunod ay LRT1. Susunod na ring ilulunsad ang cashless payment system para sa LRT1 ngayong taon. Ikinatuwa ito ni Tonet Encinares, isang ina at may anak na nag-aaral sa Maynila. For me, okay po siya. Para mas madali po yung processing po, just in case may emergency, biglang nawalan, madali pong makakapag-send agad ng mga pangpamasahe po. Naisa katuparan ng proyekto sa tulong ng iba't ibang public at private stakeholders gaya ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC, Visa, Light Rail Transit Authority, Department of Information and Communications Technology at Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng DOTR, isang proof of concept ang ginagawa nilang interoperable system sa MRT3, LRT2 at 1 dahil isa pang malaking proyekto ang nakatakda nilang ilunsad sa susunod na taon. Na by next year, magkakaroon po tayo nung malaki nating public-private partnership, PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System, na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1, kundi sa lahat po ng release natin ng tren at maging ibang modes of transport. Simula na rin ang Piso Fare Cashback Promo ng RCBC na epektibo hanggang sa katapusan ng Hulyo. Ako si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.